Ako si Lorna, 18 taong gulang, at ito ang kwento ng gabing halos hindi na ako makauwi ng bahay. Alas 6 na ng gabi at naglalakad ako pa uwi mula sa eskwelahan sa barangay San Isidro. Bihira nang may dumadaan sa ganitong oras. Tahimik ang paligid. Tanging yabag ng sapatos ko sa semento ang maririnig. Pagliko ko sa isang madilim na iskinita, napansin kong may nakaparadang puting van sa dulo ng kalsada. Puting-puti ito, walang plaka, walang marka. Para multo sa dilim. Hindi ko ito pinansin. Pero habang papalapit ako, bigla itong umusad. Mabagal, sabay ng hakbang ko. Napahinto ako. Tumigil din ang van. Nanginginig na ang kamay ko habang hinihigpitan ko ang hawak sa bag. Sa utak ko, umaalingaw-ngaw ang mga kwentong narinig ko noon. Mga batang bigla na lang nawawala. Mga katawang natagpuan pero wala nang lamang loob. Hindi, katang-isip lang yun. Pilit kong sinasabi sa sarili ko. Pero hindi ko makakaila ang lamig na pawis sa batok ko. Tapos bumukas ang pinto. Madilim sa loob ng van. Pero may gumalaw. Isang kamay ang lumitaw. Mahaba ang daliri. Nangingitim ang mga kuko. Mabagal itong gumapang palabas. Parang may hinahanap. Lumakas ang hangin. Dala ang mabahong amoy. Parang bulok na karne. Napaatras ako. Napakabilis ng mga pangyayari. Biglang sumara ang pinto. At humarurot ang van papalapit sa akin. Tumakbo ako. Narinig ko ang pag-arangkada ng makina. Ang tunog ng gulong na dumudula sa semento. Nanikip ang dibdib ko sa takot. Hindi ko alam kung may kamay nang aabot sa akin mula sa likod. Hindi ko na inisip. Pagdating ko sa kanto, mabilis ako lumiko at tumakbo papasok sa isang tindahan. Nanginginig ako habang sumisigaw ng tulong. Nang lumingon ako sa kalsada, wala na ang van. Pero alam kong hindi iyon imahinasyon lang. Ako si Jericho, isang grade 10 student sa isang pampublikong paaralan sa barangay San Roque. Lagi akong ginagabi ng uwi dahil sa mga gawain sa school. Pero hindi ako natatakot. Tahimik at payapa naman kasi sa amin. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Mag-aalas 9 na nun. Solo ko ang kalsada, maliban sa ilang ilaw mula sa mga bahay at tindahan. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng highway, napansin kong may mabagal na sasakyang sumusunod sa akin. Isang puting van. Walang plaka. Madilim ang loob. Pinakaramdaman ko lang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Pero nang bilisan ko ang hakbang ko, bumilis din ito. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Pagdating ko sa isang madilim na bahagi ng kalsada, biglang bumukas ang sliding door ng van. Kita ko ang loob nito. Walang upuan, puro kadena. At may mga pulang mantsa sa sahig. May dalawang lalaking nakasuot ng itim ang sumulpot mula sa loob. Ang isa ay may hawak na panyo. Dito ko naramdaman ang takot. Mabilis akong tumakbo pabalik sa direksyon ng barangay hall. Naririnig ko ang mga tunog ng mga paang humahabol sa akin. Pati ang mabilis na pag-arangkada ng van. Napadpad ako sa isang iskinita. Huminto sandali at sumiksik sa isang madilim na sulok. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinipigil ang hininga ko. Dumaan ang van, mabagal, parang may hinahanap. Ilang minuto akong hindi gumalaw.
Nang sigurado na akong wala na ito, saka ako bumalik sa daan at tumakbo pa uwi nang hindi lumilingon. Simula noon, hindi na ako ginagabi ng uwi at palagi na akong sumasabay sa mga kakilala ko pag uwian na. Ako si Lovely, isang call center agent sa Makati. Dahil sa shifting schedule ko, madalas akong umuwi ng 10 oras ng gabi. Pero sanay na ako? O akala ko lang? Isang gabi, pasado 2:00 na ng umaga, nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi sa barangay San Lazaro. Ilang minuto na akong nakatayo sa tabi ng kalsada nang huminto ang isang puting van sa harapan ko. Bumaba ang bintana. Isang lalaking nasa edad 40 ang nasa driver's seat. Nakangiti siya. Miss, saan ka? Sakay na, hatid kita. Alok niya. Hindi ako agad sumagot. Wala naman akong nakita pang pasahero sa loob. Tamang-tama, papunta rin ako sa may bandang south. Libre na to. Nag-aalangan man, sumakay ako. Mas okay na ito kaysa maghantay pa ng mas matagal sa kalsadang halos wala namang dumadaang sasakyan. Tahimik ang biyahe. Masyadong tahimik. Napansin kong hindi dumidiretso ang van sa main road. Sa halip, lumiko ito sa isang makipot na iskinita na hindi pamilyar sa akin. Kuya, dito po ba ang daan papuntang highway? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Biglang bumukas ang ilaw sa loob ng van. Napansin ko ang upuang inuupuan ko. May mga gasgas, tila ba pilit binaklas ng kung sino. At ang sahig, may mga pulang mantsa. Napakapit ako sa bag ko. Kuya, pakihinto po. Mahina pero matigas kong sabi. Wala pa rin siyang sagot. Sa rearview mirror, nakita ko ang mata niya. Parang walang buhay. Doon ako sinimulan ng matinding takot. Wala na akong inaksayang oras. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Mabilis akong lumundag palabas kahit umaandar pa ang sasakyan. Masakit ang bagsak ko, pero hindi ko na to ininda. Tumayo ako at mabilis tumakbo pabalik sa highway. Humingi ng tulong. Narinig kong huminto ang van. Bumukas ang pinto nito. Pero hindi ko na nilingon. Nang makarating ako sa highway, sakto namang may dumaang motorsiklo. Pinara ko ito at nagmakaawang ihatid ako malapit sa presinto. Nang bumalik kami sa iskinita kasama ang mga pulis, wala na ang van. Pero sa sementadong kalsada, may naiwan. Isang piraso ng damit na tila pinunit. Hindi akin yun. Ibig sabihin lang nun, may iba pang sumakay bago ako. Ako si Wesley, isang estudyante sa isang universidad sa QC. Hindi ko alam kung malas lang ba ako o talagang itinadhana akong makasakay sa isang puting van. Ang van na halos hindi na ako ibaba ng buhay. Gabi na noon, mga bandang 11:00. Galing ako sa isang group study at pagod na ako umuwi. Wala nang masyadong pampasaherong jeep, kaya nang may humintong puting van na may signboard na Cubao, agad akong sumakay. May iba pang nakasakay, isang matandang babae, isang lalaking nakayuko, at isang batang babae na mahigpit na nakayakap sa bag niya. Tahimik ang lahat. Umupo ako sa tabi ng bintana at sumandal. Pilit na pinapakalma ang sarili sa antok. Ilang minuto lang ang lumipas. Pansin kong kakaiba na ang ruta ng van. Dapat diretso lang kami sa highway. Pero bigla itong lumiko sa isang madilim at tahimik na kalye. Napatingin ako sa ibang pasahero.
Wala man lang bang magrereklamo? Pansin kong nanginginig ang matandang babae. Tila hindi niya rin alam kung nasa na siya. Sinubukan kong kausapin ang batang babae. Miss, alam mo ba kung tumitig siya sa akin? Walang emosyon ang mukha niya at maputla. Doon ko napansin na isang bagay na nagpahinto sa paghinga ko. Nakaangat ang mga paa niya sa sahig. Hindi siya nakalapat. Nanlamig ang buong katawan ko. Mabagal ako lumingon sa lalaking nakayuko. Hindi siya gumagalaw. Wala siyang hininga. Gusto kong sumigaw, gusto kong bumaba. Pero bago ko pa magawa, biglang bumukas ang pinto sa harap. Isang lalaking nakaitim ang sumakay. Walang sabi-sabi. Hinatak niya ang matandang babae. Napasigaw ito. Nagpumiglas. Walang kahit sino sa loob ng van ang gumalaw para tumulong. Kasabay ng sigaw ng matanda, biglang sumara ang pinto. Nang magising ako, nasa gilid ako na isang kalsada sa may Commonwealth. Wala na ang van. Wala na rin ang ibang pasahero. Pero sa damit ko, may bahid ng dugo. At sa bulsa ko, may isang bagay na hindi sa akin. Isang lumang photograph ng batang babae. Yung kasama ko sa van. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan. Clarissa. Nawala. 1998. Ako si Enrico. Gabi na nang pauwi ako mula sa eskwelahan. Dahil sa pagod, dumaan ako sa shortcut sa likod ng paaralan. Isang tahimik at madilim na iskinita. Palaging sinasabi ng mga matatanda, iwasan ko ito. Habang naglalakad, napansin kong may puting van na nakaparada sa gilid ng kalsada. Walang plaka, walang ilaw. Paglampas ko rito, bumukas ang pinto. Dalawang lalaking nakaitim ang nakatayo sa loob. Hindi ko maaninag ang mukha nila sa dilim. Pero ramdam ko ang malamig nilang tingin. Sakay ka na, sabi ng isa. Napaatras ako. Hindi po, malapit lang bahay namin. Ngumiti ang isa. Mali. Mali ang ngiti niya. Masyadong malaki. Parang hindi natural. Binilisan ko ang lakad. Narinig kong sumara ang pinto. Pero hindi umalis ang van. Sinusundan nila ako. Ilang hakbang pa, bigla itong humarurot papunta sa akin. Tumakbo ako. Narinig ko ang yapak sa likod ko, palapit ng palapit. Ang puso ko, bumibilis ang tibok. Hindi ko na alam kung pagod o takot ang nangingibabaw. Pagdating sa dulo na iskinita, may malamig na kamay na biglang humablot sa akin. Napasinghap ako. Pagtingin ko, si Mang Tonyo, ang gwardya. Iyo, anong ginagawa mo rito? Galit niyang tanong. Hingal na hingal ako. Nanginginig. Nang lumingon ako, wala na ang van. Walang ingay ng makina. Walang bakas ng gulong. Tahimik ang paligid, pero may naamoy akong kakaiba. Usok ng sunog na goma. At nang tignan ko ang sahig, may naiwang isang peraso ng itim na tela na tila mula sa suot ng isang lalaking nakita ko. Ako si Shai, 19 na taong gulang. At simula nung gabing yun, hindi na ako muling lumapit sa kahit anong puting van. Malapit lang ang bahay namin sa eskwelahan, kaya lagi ako naglalakad pa uwi. Sabi ni Mama, "Huwag kang dadaan sa madilim na eskinita, lalo na kung may nakaparadang van." Pero matigas ang ulo ko.
Isang gabi, pauwi na ako nang mapansin kong may nakaparadang puting van sa kanto. Tahimik ito, hindi gumagalaw, pero bukas ang pinto sa likod. Dumaan ako sa tapat nito. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong humila sa akin para sumilip sa loob. Dahan-dahan ako lumapit. Madilim ang loob, amoy kahoy at kalawang. Akala ko walang tao, pero biglang may gumalaw sa sulok. Isang batang babae. Maputla siya, marumi ang damit at parang umiiyak. "Bata, anong ginagawa mo dyan?" Dahan-dahan siya lumingon. Doon ko nakita, wala siyang mata. Napaatras ako. Biglang sumara ang pinto ng van. Doon ko lang napansin ang driver. Nakatingin siya sa akin. Walang refleksyon. Dahan-dahan siyang ngumiti. Nang tumakbo ako palayo, narinig kong bumukas ulit ang pinto. May mahina akong narinig na boses sa likod ko. "Tulungan mo ako." Nang lumingon ako, wala na ang van. Pero mula noon, tuwing dumadaan ako sa kanto, may naririnig akong mahina at pabulong na tinig. "Sumilip ka ulit." Isang istorya mula sa nakaraang kwento. Sa isang lungsod kung saan hindi lahat ng krimen ay naiuulat, may isang underground syndicate na tinatawag na Red Market. Hindi ito ordinaryong black market. Dito, ang binibenta ay hindi alahas, droga o armas, kundi mga laman loob ng tao. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jerome. Isang taxi driver na hirap sa buhay. Taong 2008, isang gabi, may sumakay sa akin isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at may dalang malaking maleta. "Sa pier tayo, boss. May dagdag to, pamasada mo," sabi ng pasahero habang inaabot ang dobleng bayad. Habang nagmamaneho, napansin ko ang pawis na noo ng lalaki at ang bigat na maleta. "Ano po ba yung dala mo, boss?" tanong ko. Napapaisip ako kung may masamang balak ang pasahero. "Negosyo, pre. Trabahong malinis. Para sa may pera." Pagdating sa pier, bumaba ang lalaki at sinalubong ng isang grupo ng kalalakihan. Sa isang iglap, bumukas ang maleta at bumungad sa akin ang isang laman loob na nakabalot sa yelo. Napaatras ako. Alam kong hindi ito karaniwang negosyo. Interesado ka, kuya? Isang malalim na boses ang lumapit sa akin. Isang matandang lalaking mukhang leader ng grupo. Madaling pera. Mas mabilis pa sa pamamaneho mo. Gusto kong tumanggi. Pero alam kong hindi ito mga ordinaryong tao. Isang maling kilos lang. Baka hindi na ako makalabas ng buhay. Kinabukasan, may lumapit sa akin. Isang alok na hindi ko matanggihan. 1,000,000 para sa isang bagay na hindi ko pa naiintindihan. Dinala ako sa isang abandonadong warehouse kung saan may isang lalaking nakagapos sa isang lamesa. Buhay pa ito, ngunit nangihina. "Bukas na ang negosyo mo, boss. Ikaw ang magpapasya," sabi ng lalaking may hawak ng scalpel. Nanlalamig ako. Isang maling hakbang at ako ang sunod na mawawala. Ngunit sa likod ng takot, may isang bagay akong iniisip. Hindi ako ganito. Hindi ko kayang gawin to. Inampas ko ang ilaw sa itaas at sinunggaban ng kutsilyo. Isang saglit lang ang kailangan at nagawang makatakas ng bihag habang nagkakagulo ang mga tao.
Tumakbo ako. Hindi na lumingon pa. Ngunit alam ko ang red market ay hindi basta-bastang mawawala. Kinabukasan, may natanggap akong tawag. Nagustuhan namin ang galaw mo. Pero ang mga tumatakas ay kadalasan bumabalik bilang mga paninda. Sa bawat sulok ng lungsod, sa pagitan ng mga anino at tahimik na pagnanakaw ng buhay, alam kong hindi ako titigilan ng mga miyembro nila. Kaya nagtago ako sa probinsya namin at hindi na bumalik pa sa lungsod na yon.